Agapay, ito na naman si Atty. Waray at muling magbibigay ng libreng payong legal. Sa gabing ito, hindi libreng payong legal, talagang libreng legal na serbisyo. Attorney, isang guni ko lang kasi dahil nung last November 2014, nagbalak po akong magnegosyo. So nagrenta ako sa isang condotel sa May Paco, Manila. Pagkatapos na nagka-problema kami dun sa produkto na dapat ipasok. So nag-decide ako na hindi na ituloy. So ang may-ari ng condotel na yun, that time, nasa US. So ang nakaasikaso dun is yung secretary niya. So nung nag-decide ako, I remember the date, that was November 15, 2014, nag-decide ako na hindi na ituloy. So sinabi ko na sa secretary niya, that time, that the same date, tinawagan niya yung may-ari ng condotel na yun, na nasa US nga. So ang sabi ng may-ari ng condotel na check naman yung ini-issue ko, so hindi magalaw yung pera. So intact yung pera nandun sa account ng may-ari. So hindi rin maka-issue yung secretary dahil hindi naman siya ino-authorize na mag-return ng mga deposits sa mga rental. So ang sabi ng may-ari, pagbalik niya by November of the same year, the same month, November 29, 2014, ibabalik niya yung pera dahil intact naman yung pera na nandun sa bangko. Yun nga, nangyari ng November 29, bumalik nga siya, hindi naman naibigay yung pera. So, lagi na lang nagpalugit. Sabi niya, pag may magrenta sa taas, dahil kulang yung pera. Dahil at that time, marami din siya siguro expenses na dahil sa laki ng bill nila sa kuryente, sa tubig. So, pinagbigyan ko. Pero almost every week na lang sinasabi niya, next week. It's more than 3 months. 3 months is more than enough to give her. Anong nangyari sa cheque na binigay? So, nung February, first week ng February, ngayong 2015, natuwa na ako dahil nagbigay na siya ng cheque nga. Dated February 15. So, prior to February 15, tumawag na naman ulit yung sekretary niya. Sinabi na, huwag mong i-deposit yung check dahil babayaran ka na lang ng cash. Magantay ka sa tawag. So, lumagpas yung February 15, nag-16 na, 17, wala pa rin akong tawag na natanggap. Di, kinausap ko yung may-ari. Kinausap siya mismo, sinabi ko, ma'am, dahil nag-lapse na rin yung check, ipapasok, whether non-sufficient yung funds nyo sa bangko, ipapasok ko yung check by February 20. That was Friday, last Friday. So, nag-decision akong ipasok, in-inform ko siya, formally, para maganda naman yung relasyon namin. Para mayabol niya dahil alam niya na ipapasok ko. So pinasok ko na yung February 20, in-inform ko siya noon. So okay na. So nung linggo noon, in-inform ko siya ulit. Sinabi ko, ma'am, nandun na yung cheque sa bangko, nakapasok na, i-deposit ko na. Sabi niya, Glenn, ibibigay ko yung pera by Monday. Sabi ko, ma'am, wag mo na lang ibigay dahil nga nandun na yung cheque, ipasok mo na lang sa bangko para hindi rin mag-penalty yung yung sa account mo. So, pag nung Tuesday, tinawagan ako ng bangko ngayon. Pumutok nga yung cheque. Okay. So, ngayon, tinawagan ko siya ulit. Ito, ganito ho yan. Tandaan nyo yung ang cheque ho, dapat within 90 days, i-deposit nyo. Diba kung anong pitsa ng due, 90 days ho yan. Although ang cheque ay pwede mag-stale check after 6 months. Pero for purposes of violation of BP 22, 90 days lang ho yun. Huwag niyo kalimutan na, kasi ang cheque pumapasok after 6 months. Pero ang violation ng BP 22, 90 days lang, 3 months lang. Baka makalimutan yung nanonood. I-deposit nyo agad. Pag pumutok, ang kaso niyan dalawa, depende. Violation of BP 22 at saka estafa. Yung sa kaso mo, sapagkat yang ang deposit mo ay entrust mo sa kanya. So, pwede ka mag-file ng dalawang kaso, estafa. Paano yung BP 22? Dalawang kaso actually. Ang BP 22 violation, yung putok na cheque. Ang hirap yan sa putok na cheque. Sabi ng Supreme Court, wag na raw ipakulong ang tao. Multa na lang. Ano bang multa? Ang multa ay double the amount but in no case not more than 200,000.
Isa pa o, attorney, dahil ang ano kasi niya, by May, babalik siya ng US. Kung ipa-file kunwari, ipa-file yung staff or ang ano ko kasi, once makaalis siya ng bansa, mahabol pa rin yung pera, pero aabutin na tayo ng ano. Ay, ito naman yung Hindi ba siya sinasabi mo, maano na- whole departure order. Ganito ho. Tama po. Ang whole departure order, it is only the RTC, Regional Trial Court, that can issue whole departure order. Ang MTC ho, hindi pwede. Kaya kung sa estafa, pwede mayroon whole departure. Pero pag umatak sa BP22, Wala po. walang whole departure order. So, kung dalawa yung isasampa natin, attorney, pwede siya Pwede ho, depende ho sa fiscal. Okay. Salamat sa UNTV, kay Kuya Daniel Rason, at sa programang Kaagapay, kay Attorney Waray Basco for the council. Ito naman si Atty. Waray Basco at muling nagsasabi, sa kaunting tapang may katarungan.